na po tayo sa Matnog area para sa ating ferry checkpoint papuntang Matnog, papuntang Allen. Huwag nyo kakalimutan mag-stop over dito sa parang tourism nila kasi you have to get this registration form and clearance. So, ina-advise ko sa inyo mag-print na kayo ng ORCR license sa isang papel para pagka hihingi kayo nitong registration form, mabilis na lang. 24/7 sila nandito sa may kubo. Hinaharang kayo para paalalahanan. Kunin nyo to kasi ito yung ibibigay nyo rin sa Station 1 kung saan bibili kayo ng inyong RoRo tickets. So para hindi kayo mag-aksaya ng oras, baka pababalikin rin kayo dito, make sure dumaan muna kayo dito sa parang registration area nila. Time check 5 PM, 5:16 PM kami nakarating dito sa ticketing office ng Matnog. So ngayon ang kanilang proseso is different. Kailangan ka pang pumila at magkaroon ng queuing number bago ka makabili ng RoRo tickets mo. So kami ngayon nag-aantay at hindi namin sure kung ano oras kami makakasakay mamayang gabi. So, I would suggest na mag-allot kayo ng isang araw para lang sa pag-transfer nyo mula dito sa Matnog papuntang Samar. So, dito kami ngayon sa tapat nakain ng burger. So, we just arrived just in time. So, mga 9:15, 9:10 sakto nung nagpaparada ng motor si Inday ay tinawag yung pangalan ko sa Blue Lane. So, after the Blue Lane, pumipila kami ngayon dito sa Fastcat Lane para bumili ng ticket at magbabayad. After that, pagbayad dito sa ferry, kailangan kayo magbayad dun sa window 16 and 18 for mga LGU fees and stuff. So, thank God, thank you Lord, that sakto pagtawag sa amin. Talagang nagpa-park na ako, tinatawag yung pangalan ko. Pero kung sakaling hindi kayo, wala kayo dito, tatawagan kayo sa cellphone. So, ang process natin dito is punta ka muna sa blue window para kumuha ng queuing number. Tapos pagka natawag na yung pangalan nyo, which is hours before pa, mag-aantay ka medyo matagal. Punta na kayo sa ferry. After sa ferry, punta kayo ng LGU Matnog for the LGU fees. Then pipila ulit kayo sa para naman sa terminal fee, which is 30 pesos. So maraming windows na kailangan puntahan bago ka mag-18. Terminal fee, 30 pesos. Kabait yung mayor nila dito. Hindi naman post-artist. Time check, 9:26. So, nandito na kami ngayon nakapila dito sa Port of Matnog para dito sa Fastcat natin. And nag-aabang kami ngayon, nakapila kami. Waiting. So, ang schedule kasi nasasakyan namin is actually the 11 PM. Napasakay kami ng 11 PM kasi sabi sa amin, dapat bukas pa kami eh. Pero sabi kasi sa amin, hindi pa din daw sure kung anong oras makakarating sa Port of Allen kung bukas ang maga na 7 AM ang schedule. So, nag-decide na kami ngayong gabi sumakay at sumampa. Medyo mapapaaga kami sa Samar. Pero at least hindi kami malilate sa itinerary namin. So nakapag-freshen up kami sa Villa Desange. So thank you Ma'am Shirley. Ang ganda ng place mo. So kung may kailangan kayong mag-freshen up, natulog pa kami sandali, doon kami nagstay. Super linis. Ang hirap din sa mga bus. Maalon din eh. So,
time check, 10:53. Kakatapos lang bumaba lahat doon sa Roro. So, mag-aantay naman kami ngayon ng mga sasakay. Tapos, isisingit lang daw ang mga motor sa gilid. So, hindi pa kami makakasakay din kagad. So, waiting time pa rin tayo. Pero, natapos naman din yung pagbaba ng lahat ng 10:53. So, the schedule of Roro is 11 p.m. So, kailangan pala nag-aalat tayo ng medyo mahaba-habang oras and allowance sa mga Roro. Lalo na sa mga ganitong medyo malalaking port kung saan marami yung volume ng mga sumasakay. So, waiting period pa rin tayo ngayon. So, time check, nakasakay na kami at nakaupo kami dito sa economy class per aircon ng 11:30. So, having a hot cup noodles. Tapos mamaya mag-idip kasi 1 hour and 30 minutes din siya. So, medyo mahaba-haba ang ating proseso pag nagpo-port. So, a lot time talaga for this one. Good morning guys! So touchdown tayo sa Port of Allen. So dito na tayo sa Misamar. Medyo umaambon-ambon na. Okay, dumating na yung barko dito sa ng mga around 2 AM and ngayon nakababa na kami. It's time check, it's 2:30. Medyo umaambon-ambon na pero malamig ang panahon. So now we're on our way to look for a place to sleep muna kasi masyado pang madaling araw at mahirap bumiyahe dito sa summer dahil balita ko nga daw ay sobra daw lubak-lubak ang mga roads dito. So for safety, we'll be looking for a place to lodge muna for a while. Then ikutin na natin ang ating Leyte area and Samar.